department under ni Pangulong Marcos. Bakit hindi tinitingnan yung may mga sinasabing links sa mga miyembro ng House? Dahil ba ang anak ni Pangulong Marcos ay miyembro ng House? Dahil ba ang pinsan niya, the Speaker, is the leader of the House? So, ito po yung mga magtataka kayo. Number 2, yung offer ni Mayor Benji Magalong, kasama lang natin nung Sabado, to investigate. Nag-o-offer yung tao. Bakit nireject? Natatakot ba sila na hindi kayang kontrolin si Mayor Magalong? Kapag ng Board of Inquiry ng PNP o di Mama Sapano Massacre, yan po makikita ninyo ang role niya. If you watch my movie Mama Sapano sa Netflix, still showing, may libreng lagi na rin, pasensya na kayo. Pinakiusapan po si Mayor Magalong na wag nang idawit ang pangalan ni Pangulong Aquino doon sa primarily responsible sa Mama Sapano, but nonetheless at the risk of his career, he was on the inside track sa Chief PNP. Sinabi pa rin niya, it cost him the chiefship of the PNP. At doon lumabas yung kanyang famous saying na sometimes you have to choose between career and conscience. When you retire, your career is over, but your conscience stays with you for the rest of your life. Takot ba sila that Mayor Magalong will call it as he sees it? Gusto ba nila ang nag-iimbestiga? Congress, sila mismo Hindi po pwede. Kaya tama yung mga calls for an independent third party na mag-imbestiga. Ngunit, mukhang hindi sincere. Kaya po kami sa PDP, nananawagan po kami kay Pangulong Marcos, reconsider Mayor Benji Magalong. Siya po, sa kanya may tiwala ang mga tao, sapagkat alam na wala siyang ibang agenda dito. Instead of shooting the messenger at tutuloy sa nila si Mayor Magalong, sasabihin nila, ikaw ang magsumiti ng ebidensya. Bigyan nyo ng power si Mayor Magalong to gather evidence. Yes, create by executive order a board of inquiry, give it powers para to get to the bottom of this. Ang interpretation ni President Marcos to get to the bottom of this, nagpakuha ng mga divers daw, to get to the bottom of it, sinabi manipis, etc. Hindi naman kinuha ng litrato, wala namang ginawa, then ililihis nila. Pipili siya ng mga kontraktor. Nasa tingin namin, yun ang walang link sa mga nasa house. Yung mga contractors na sinasabi na may link doon sa mga, alam naman natin yan, open secret naman yan, bakit hindi tinuturo at hindi pinagpapaliwanag? Yun po ang problema namin. So, we in the Partido Demokratiko Pilipino are calling, number 1, stop the optics, stop the show, stop the showbiz. Honest to goodness, sincere, good faith investigation led by a person of unimpeachable integrity. Si Mayor Magalong yan, bigyan nyo ng mga members yung kanyang commission na talagang wala rin na agenda, mga retired justices perhaps. Yung nabibili. Yung hindi kaya, Ex na nabibili. Yan. Yun ang tignan natin. Kilala naman po natin kung sino may integrity, sino may probity, sino wala. Yung may tiwala ang tao. And number 3, let the hammer fall where it may. Huwag tayo mag-single out ng zero contractor. Lahat po, imbestigahan natin. Number 4, yung mga under po sa executive, yung mga DPWH personnel, isuspend muna, and then kung guilty si Bakin, mag-lifestyle check, madali naman po yan the buck stops with the president, mga tao niyan, mga executive officers niya. He's the chief executive. He should be responsible for them and he should discipline them kung talagang sincere siya. Napakadali po, the powers of the presidency are vast. Kung talagang gustong malaman ang katotohanan dito, kayang-kaya ni Pangulong Marcos. All we need is a strong leader. Salamat po. Good morning po. Last Thursday, August 14, Attorney Boven Florion and I, on behalf of the PDP Laban, filed a letter request before the good office of the Senate President, Chis Escudero, and for the Blue Ribbon Committee, Lucante Marcoleta,
and for electoral reforms, no? Senator Ping Lacson. It is a request for the Senate inquiry into the election irregularities last 2025 national, local, and Bangsamoro elections, no? Ito po is always open to criticism, but we don't mind it. Ang problema po dito is it is always misconstrued as a power play na parang tila baga gustong umupo ng mga nagre-reklamo. Gusto lang namin linawin, first point, na kung gusto po namin umupo, electoral protest po ang ipafile namin. Pero hindi po yun. What we did is we are evoking Section 21 of Article 6 of the Constitution for the Senate inquiry in aid of legislation para po ito sa hinaharap. Bakit po? Napakarami pong balita in this fast-paced world. Doon lang po sa sinabi ni Attorney Ferdy Topacio. Napakadami, it's a mouthful. And we are, I think, in an era of unsolved problems. Bakit po? Sinasampal po tayo araw-araw ng bagong issue. Mas salimuot. Lahat po tayo nagra-rabbit hole. Pinapasok natin ang bawat issue. And paglipas lang ng konting news cycle, kalimutan na. Ang dapat po matandaan ng ating bayan is lahat po ng kaguluhan na nangyayari ngayon ay tungkol pa rin sa eleksyon. Sa 2025 at sa 2028. Kung kayo po ay isa-isa namin tatanungin, malamang may maaalala kayong at least isa na election irregularity. Halimbawa, yung election paraphernalia na nahanap sa isang private residence sa Davao. O dili kaya yung violation ng ating Overseas Voting Act na walang balota na nangyari sa overseas voting. Ang nangyari, online voting. Walang ballots na pinrint, resulting in the lowest turnout sa recent history ng OFW voting. Napakarami pa po. Yung very famous na transmission to a third party ng mga election results. Naalala niyo po ba yun? Yung data center thing. Ito po ay kinakailangan aralin ng isang what we feel is an independent body, which is the Senate. Para po sa 2028, hindi na maulit ito. Siguro po, dito ko muna wawakasan dahil tulad ng sinabi ko, sa dami ng balita, nalululod na po tayo sa mga detalye. And I think it is high time, lalo na nandun si Rodati Marcoleta Host and the trust of the people. Sa Blue Ribbon po, sana malaman na natin at matuntukan kahit man lang itong election irregularities. Dahil kung hindi po, baliwala ang lahat ng pinaglalaban natin ngayon dahil sa 2028, kung mamaniobrehin pa rin ang eleksyon, baliwala po lahat ng floodgate, baliwala lahat ng investigasyon dahil kung hawak pa rin nila ang COMELEC, wala pong mangyayari sa atin. Again, we are not screaming fraud at we are not asking for positions. Okay? Ang amin po is there were clear violations of the law, halimbawa yung online, yung Overseas Voting Act, clearly violated yan, walang balota na nangyari. Or the destruction of the ballots na walang audit. Or the approval of the MIRO without technical evaluation committee. I told you, it's very detailed. So we are after the violations of the law, not the results. Kung meron pang mga tanungan mamaya, isa-isahin po natin. Maraming salamat po.